Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, meron ulit tayong panibagong lesson dito sa ating channel. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay order of operations. So, ano ba yung order of operations? So, pag sinabing order of operation, ito yung order na kung saan ipiperform natin yung operations, kung ano yung sequence, yung tamang sequence. Marami nagkakamali dito actually yung lalo na sa mga estudyante, tsaka yung mga nagtitake ng civil service exam. Lalo na pag mga given, pinaghalo-halo na yung multiplication, addition, subtraction, tsaka division. So, nalilito tayo kung ano yung unahin natin. So, ngayon, di-discuss ko dito yung mga rules para mas madali nyo maintindihan. So, ginroup ko to sa 5 rules para at least isa-isa nating i-discuss, isa-isa kong sa inyo i-discuss at bibigyan ko yung mga example. So, sa rule number 1, ito yung mga tanong na nagko-contain ng addition of subtraction. So, ulitin ko, sa rule number 1, magsimula muna tayo sa addition tsaka subtraction. So, pag ito yung mga given, ang pag-compute nito ay lahat nagsisimula sa kaliwa, papunta sa kanan. So, ipa-perform natin yung sequence from left to right. So, bigyan ko kayo ng example. Okay, meron tayong example number 1 dito para sa rule number 1. So, katulad ng sinabi ko kanina, mag-start yung computation natin from left to right. So, meron tayong given dito na 15 plus 17 plus 42 equals blank. So, solvein na natin. Unahin natin sa kaliwa, punta sa kanan. 15 plus 17, 32. And then, i-add natin yung 42. So, meron tayong sagot dito na 74. Okay? So, example number 2. Meron tayo dito na given 88 minus 60 minus 12. So, ganun pa rin. Mula kaliwa, papunta sa kanan. Unahin muna natin to. 88 minus 60 is 28. Then, minus 12 equals 16. So, example number 3. Meron tayo ditong 30 minus 14 plus 8. So, mula kaliwa, papunta sa kanan, unahin natin to. 30 minus 14 is 16. Then, plus 8. Ibaba lang natin. So, equals 24. So, madali lang, di ba? So, yan yung rule number 1. So, discuss naman natin ngayon yung kasunod na rule number 2. Okay, so rule number 2, meron tayong mga example dito na hinanda ko. So, example number 1, 6 times 2 times 3. So, katulad pa rin ng sa rule number 1, mag-start lagi tayo ng computation from left to right. So, unahin muna natin itong 6 times 2, which is 12. Then, times 3 equals 36. So, example number 2 tayo. Meron ditong 63 divided by 7, 10 divided by 3. So, unahin natin tong 63 divided by 7 kasi siya yung nasa kaliwa, which is 9. Then, divided by 3. So, the answer ay 3. So, example number 3 naman. Meron tayo ditong 25 times 8 divided by 10. So, ganun pa rin. Mag-start tayo ng computation from left to right or kaliwa papunta sa kanan. So, unahin natin itong 25 times 8, which is 200. Then, divided by 10. Ang sagot dito ay 20. So, madali lang siya, di ba? So, ang susunod na di-discuss ko naman is yung rule number 3.
Okay, so dito naman tayo ngayon sa rule number 3. So sa rule number 3, pinagsama-sama na sa questions yung multiplication, meron addition, may subtraction, and meron din division. Maraming nalilito dito. Pero tuturuan ko kayo ng technique para mapadali at hindi kayo mahirapan. So sa unang example natin, meron tayo ditong 50 minus 3 times 4 plus 30 divided by 6. So katulad ng sinabi ko kanina, ang uunahin natin yung multiplication or division. Then susunod natin yung subtraction and addition. So magsisimula pa rin tayo sa kaliwa papunta sa kanan. Mas maganda, guguhanapin muna natin yung division tsaka multiplication kung meron dun sa example. So dito sa example number 1, meron tayong multiplication dito and meron tayong division dito. Okay? Ang technique dito, guguhitan mo yung numero sa kaliwa tsaka sa kanan niya. So ito 'yon. Tapos itong 30 tsaka 6. Since yung 50 ang nasa kanan niya is subtraction, so hindi natin siya gagalawin muna. So 50, kopyahin muna natin to, minus, so computein natin yung 3 times 4, which is 12. And then kopyahin natin yung plus sign, ito, baba lang natin. Computein natin naman yung 30 divided by 6, which is 5. Yan. So sa susunod na na nakuha natin sagot, wala na tayong nakita multiplication tsaka division. So subtraction na lang ito tsaka addition. So computein na lang natin from left to right yung addition and subtraction. So 50 minus 12 is 38 plus 5. So ang sagot natin dito ay 43. So sana hindi kayo naguluhan. So isa pang example. Example number 2. Meron tayo ditong 20 plus 24 divided by 6 times 3. So katulad ng kanina sinabi kong technique, guhitan nyo hanapin nyo muna yung multiplication and division. So nakita nyo to, tsaka ito. Then sabi ko, guhitan nyo yung numero sa kaliwa niya tsaka sa kanan. Kasi yun yung uunahin nyo. Guhitan natin tong 24 and 6 and 6 over 3. Ngayon magtataka kayo, Sir, paano yan? Para ba napagitnaan yung 6? Ano unahin ko? So syempre, magbe-base tayo dun sa standard. Kukumputin natin ito from left to right. Tama? Okay. So ganun gagawin natin. Uunahin natin muna tong, since nasa kaliwa yung division, uunahin muna natin yung 24 divided by 6. Then, yung sagot dito, i-multiply natin ng 3. Okay? So, simulan na natin. 20 plus, so 24 divided by 6, ang sagot dito ay 4. Then, copy natin yung multiplication na sign, then 3. So, hindi natin pwedeng i-add yung 20 plus 4 ha, kasi meron tayong multiplication pa na natitira. So, kuhanin muna natin to bago natin execute yung addition. So, 20 plus 4 times 3, which is 12. Then, tsaka natin i-add, ang sagot dito ay 32. Ganon. So, isa pa. Example number 3. 9 times 4 divided by 2 plus 12. So, yung technique ulit kanina, guhitan nyo yung numero sa kaliwa at sa kanan nang makikita nyo yung sign na multiplication or division. So, ito, tsaka ito. So, ano ba yung nasa kaliwa niya? Yan, tsaka ito. Okay, mag-start ulit tayo sa left to right or kaliwa papunta sa kanan. Unahin natin yung 9 times 4, then yung sagot dito, i-divide natin ng 2. Okay? So, 9 times 4 is 36. Then, divided by 2 plus 12. So, katulad nung sinabi ko, hindi nyo pwedeng gawin yung 2 plus 12, ha?
kasi meron pa tayong division. So, computein muna natin to. 36 divided by 2, which is 18 plus 12. So, ang sagot dito ay 30. So, ganun yung rule number 3. Okay, sana huwag kayo malilito ha. So, sana nakuha nyo yung technique kung paano siya sasagutan. So, ngayon, ang i-discuss ko naman is yung rule number 4. Hello, so start tayo. So ito example number 1 para sa rule number 4. So sa rule number 4, ang kukumpitin muna dito is yung given na nasa loob ng bracket or parenthesis. Regardless siya sa sign ha. Because kunyari positive yung plus yung nasa loob ng parenthesis, yun muna ang gagawin mo kahit na merong multiplication na nasa labas. Katulad ng example number 1. So meron tayo ditong 6 times open bracket 7 plus 3, then close bracket. Kung walang bracket dito, syempre unahin mo 6 times 7. Pero since may bracket na nakalagay dito, so yung nasa loob ng bracket muna ang kukumpitin mo. So 6 times, so eto, kumpitin mo to, 7 plus 3 which is 10. So ang sagot dito ay 60. Okay? So example number 2. 31 plus 18 divided by 7. So, since yung 31 plus 18 ay nasa loob ng bracket, yan muna ang gagawin natin. So, add muna natin itong 31 plus 18, which is 49. Then, divided by 7. So, ang sagot dito ay 7. Okay? So, isa pa. Example number 3. Ito, medyo tricky. 25 minus open bracket 27 minus 7 close bracket divided by 2. So, anong gagawin natin? Anong unahin natin? Okay, sa rule number 4, yung nasa loob ng bracket, yun muna ang kukumpitin mo. So, since dito ang given, yung 27 minus 7 ang nasa loob ng bracket, so ito muna yung kukumpitin natin. So, 25 minus, so 27 minus 7 ilan? 20. Then, divided by 2. Yan. So, ano ngayon ang susunod natin dyan? Yung 25 minus 20 ba? O yung 20 divided by 2? Siyempre, katulad nung sa rule number 2, unahin natin yung division. So, katulad ng technique na sinabi ko kanina, pag meron kayong nakita multiplication o division, guhitan nyo agad yung nasa kaliwa at yung nasa kanan na numero. So, dito, 20 divided by 2 ang uunahin natin. So, kopyahin muna natin yung 25 so, minus 20 divided by 2, which is 10. So, 25 minus 10, so ang sagot dito ay 15. So, okay, sana naintindihan niyo yung rule number 4. So, sunod naman natin is yung rule number 5. Okay, so sa rule number 5, so ito na yung mga pinagsama-sama. So, meron na tayong bracket, meron tayong division, meron tayong subtraction, may multiplication, and meron addition. So, ngayon, gagamitin na natin ng technique talaga kung paano natin i-execute o makukuha yung tamang sagot.
So, tuturuan ko kayo dito. So, makinig na maigi ha. Medyo marami na nalilito dito. So, example number 1. Meron tayong given dito na open bracket 16 plus 2, close bracket, divided by 2, plus open bracket 34 minus 14, close bracket, times 2. Okay? So, ang technique, unahin muna natin yung nasa loob ng bracket. So, ito. So, 16 plus 2, which is 18. Then, copyhin natin yung divided by 2. Then, copyhin natin yung addition sign. So, 34 minus 14, which is, ang sagot ay 20. Then, times 2. So, yan. So, parang lumit na yung equation natin. So, ano ngayon susunod natin? Katulad ng isang technique sinabi ko, hanapin nyo yung division or multiplication. Then, guhitan nyo yung numero sa kaliwa, tsaka yung number niya sa kanan. So, since dito, nakita natin yung division sign, so, guhitan natin yung 18 and 2, and 20 and 2. So, ito ngayon ang unahin natin. 18 divided by 2, which is 9. Then, plus, ito, copy lang natin muna doon, 20 times 2, which is 40. So, meron tayong sagot dito na 49. So, inisa-isa natin para mas madali. Okay? So, isa pa. Example number 2. Open bracket, 21 minus 3, close bracket, divided by 9, plus 3, plus, open bracket, 25 plus 5, close bracket, times 3. Okay. So, ang technique, unahin natin yung nasa loob ng bracket na computin. So, ito, tsaka ito. So, 21 minus 3, meron tayong 18 dito. Then, divided by 9, plus 3, plus 25 plus 5, ilan? 30, times 3. So, nabawasan ng equation natin, lumiit na. So, ngayon, hanapin natin yung multiplication tsaka division. So, guhitan natin yung numero nyo sa kaliwa tsaka sa kanan. So, dito, 18 and 9, tsaka yung 30 and 3. So, computin natin to. 18 divided by 9 is 2. Then, plus 3, plus 30 times 3 ay 90. Tama? So, ito, mas lumit na yung equation ulit. 2 plus 3 plus 90. So, diretso na natin. Ang sagot dito ay 95. Okay? So, nalito? Hindi. Madali lang, di ba? Basta alam mo yung technique. So, ito pa, isa. 8 times 4 plus 12 minus, open bracket, 56 minus 16 divided by 10. Okay? So, ano unahin natin? Yung nasa loob ng bracket. Ito, para lumit yung equation. So, 8 times 4, saka na natin ito execute ha. Papalitin muna natin yung equation para mas madali nyo maintindihan. Then, plus 12 minus 56 minus 16. Ang sagot dito ay 40 divided by 10. Okay, yan. So, tulad sinabi ko, hanapin nyo yung multiplication and division, then guhitan nyo yung numero sa kaliwa at sa kanan niya. So, yun ang una nyong computin. So, 8 times 4, 32, plus 12, minus 40 divided by 10 is 4. Then, sundan natin yung addition and subtraction dito. So, 32 plus 12 ay 44 minus 4. So, meron tayong sagot dito na 40. Okay? So, sana naintindihan nyo ito. Pakadali lang, basta alam nyo yung technique. Okay? Unahin nyo na yung bracket, then, yung nasa loob ng bracket, then, hanapin nyo yung multiplication and division, then, after that, yung subtraction and addition naman. Okay? Okay. Meron akong nakita sa social media ng isang araw na
example eto nga sa order of operation. Nakita ko iba-iba yung sagot nila sa comment section. So, marami nalito dito ibig sabihin 'pag gano'n. So, susubukan nating sagutan and ipapakita ko sa inyo yung technique kung paano yung tamang approach o yung tamang pagsagot. So, isusulat ko lang uli ito. So, meron tayo ditong 3 times 3 minus 3 divided by 3 plus 3 equals blank. Okay, yan. So, katulad ng tinuro kong technique kanina, hanapin niyo yung multiplication and division. Then, guhitan niyo yung numero sa kaliwa at sa kanan. So, ito tsaka to. Yan. So, 3 times 3, ang sagot dito ay 9. Minus 3 divided by 3 is 1, then plus 3 equals. So, diretso na natin. 9 minus 1 plus 3, ang sagot dito ay 11. So, ganun lang siya kadali, di ba? So, basta alam mo yung tamang technique, so makukuha mo yung tamang sagot. So, sa susunod nito, meron akong ibibigay ng mga practice test. Then, pakisulat na lang yung mga sagot sa comment section. Okay, so sana marami kayong naintindihan sa lesson natin ito, sa discussion. Hanggang sa susunod ulit, and magandang araw sa inyo lahat. Salamat!